Bago ang lahat, luma muna. Si Jackson Hayes nasuspindi na dahil sa insidente kontra sa mascot ng Wizards. Hindi na lang si Booker ngayon ang may ka-feud na mascot, pati na rin yung player ng Lakers. 2 linggo na ang nakakaraan nung nangyari ang insidente dito kay Jackson Hayes at sa mascot ng Wizards. Humingi na ng sorry noon si Jackson Hayes. Ngayon naman balak siyang idemanda ng taong nasa loob ng mascot dahil di umano na-injured yung tao na yon sa ginawa ni Jackson Hayes. Mukhang hindi yung mascot talaga ang ka-feud nitong si Jackson Hayes, kundi yung abogadong mag-handle ng kaso. Naka-on retainer na kasi yung abogadong hahawak ng kaso para doon sa mascot ng Wizards kontra dito kay Jackson Hayes. At yung hahawak din ng kaso na yon, ito yung naging legal counsel ng dating partner or syota ni Jackson Hayes. Nagkaproblema ng malaki nun si Jackson Hayes. Dapat nga mawawala siya sa NBA dahil ito yung kainitan pa na sabay-sabay silang tatlo ni na Miles Bridges at KPJ na na-involve sa domestic violence. Si Miles nawala ng malaking kontrata, si KPJ binitawan ng Rockets at nawala pansamantala sa NBA nun. Akala pa nga nun hindi na makakakuha ng team itong si Jackson Hayes. Dumaan din yun sa settlement. Saan pa ba pupunta yun? Last year lang yun, June 2025. At nakialam din ng NBA kung may tatamaan sa nangyari doon sa collective bargain agreement. Para makita ng liga kung kailangang isuspinde ng multiple games si Jackson Hayes. Pero walang nangyari sa kanya noon, nakapirma pa ng kontrata. Pero ang naging hatol sa kanya ng korte, 450 hours na community service para sa 12 charges kontra sa kanya. Dahil sa walang binigay na penalty ang NBA, parang nagreklamo pa yung abogado at yung kampo nung babaeng nakaaway nitong si Jackson Hayes na hindi daw valid yung ginawa ng liga sa kanya. Wala pang 1 taon makakaharap ulit ni Jackson Hayes sa korte yung abogadong humawak ng kaso ng dati niyang partner. Para di umano hindi tumuloy sa kasuhan ang ginawa ni Jackson Hayes, kailangan niya makipagsettle sa kabilang partido. Easy money talaga sa US eh. Mukhang pinalusot na kasi ng mascot ng Wizards yung insidente. Kaso biglang nag-comment or naglabas ng statement yung abogado niya na masyado malambot ang NBA na binigyan lang ng punishment si Jackson Hayes ng 1 game suspension. Dahil mukhang pinersonal si Jackson Hayes na hindi nabigyan ng hefty penalty at okay pa rin yung karir niya. Nung hinawakan kasi niya yung kaso ng dating GF nitong si Jackson Hayes, wala kasing nilabas kung magkanong settlement ang nakuha kay Hayes pero sinabi dong nasa around 5 or 6 figures. Pagpalagay na lang nating nasa $50,000 to $100,000 yung naging settlement. Mukhang nadihado yung abogado doon kaya naghahabol ngayon kay Jackson Hayes. Nakitaan kasi siya ng panibagong butas. So ito nabasa ko lang hindi ko lang sigurado to, hindi naman ako abogado eh. Pero dahil on retainer yung mascot ng Wizards, pool niya nga hawakan yung kaso niya papunta kay Jackson Hayes. Kapag natapos yun at nakuha ng client niya yung settlement, around 33 to 40% ang makukuha ng abogado niya. Ibig sabihin, merong hati yung abogado ng mascot sa makukuhang settlement kay Jackson Hayes. Ay high profile pa naman yung abogado na yun. Parang lumalabas pa doon, gustong sirain talaga yung career ni Jackson Hayes dahil expiring contract siya at magiging free agent pa pagdating ng off-season. Nagiging prone kasi sa legal action si Jackson Hayes, hindi sa injury. Saka malulusutan ni Jackson Hayes yan. Settlement lang naman ang gusto. Hindi naman siguro gagastos ng malaki doon. Mas grabe pa nga yung nangyari noong nakaraan dahil pantapos ng karir yung kay Jackson Hayes at sa GF niya. Na kung nagkataon na may tinamaan sa collective bargain agreement, malamang ban si Jackson Hayes. Pero ang hindi malulusutan ng Lakers si DeAndre Ayton, hindi naglaro sa back-to-back game versus San Antonio. Parang alam ng talo eh. Walang Luka, walang LeBron, walang Reeves. Sumabay pa si Ayton. Ito rin yung sinabi ni Draymond. Nakuha nga ng Lakers si Kennard, paano naman yung defense? Versus San Antonio, si Wembanyama 17 points agad in 5 minutes. Parang sa buong first quarter, naka 25 points agad si Wemby. Sumasakit di umano ang tuhod nitong si DeAndre Ayton kaya hindi nakapaglaro. Nauna na kasi siyang hindi naglaro nun versus Golden State pero naglaro naman versus dito sa OKC. At yung Lakers versus San Antonio hindi na nga magkaintindihan sa offense pati sa defense. Naka 37 points na agad si Wemby, 5 minutes pa natitira sa third quarter. Yung mga injury kasi ni Luka na merong hamstring, si LeBron na merong arthritis sa paa at si Austin Reeves naman para alagaan yung kanyang calf injury. Nasa injury management kasi rin si Austin Reeves. Pero ang kinwestiyon kasi doon ng mga insider at ng mga analyst, yung commitment
nitong si DeAndre Ayton sa season. Parang nasa practice game nga lang si Victor Wembanyama dahil halos walang makabantay sa kanya at halos wala rin maka-score sa Lakers.